Sa isang maliit na barangay na nagngangalang San Isidro sa lalawigan ng Nueva Ecija, gitnang Luzon, ang buhay ay payapang dumadaloy tulad ng agos ng tubig na dumadaan sa mga pilapil ng palayan. Bawat umaga ay maririnig ang tilaok ng mga tandang. Ang mga ina ay nag-iigib ng tubig mula sa poso. Samantala, ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan sa maalikabok na kalsadang lupa. Simple ngunit may malasakit ang barangay na ito. Ang bawat tao ay magkakakilala, nagbabatian at nagtutulungan. Walang sinuman ang nag-akala na sa hapon ng ika-negatibo 12 ng Mayo, taong 2023, ang katahimikang iyon ay babasagin ng isang sigaw na iayanig sa puso ng lahat. Nang araw na iyon, medyo matindi ang sikat ng araw mula patanghali. Ngunit, pagsapit ng hapon, ang langit ay nagsimulang dumilim. Dala ng hangin ang amoy ng dayami mula sa mga palayan na katatapos lang anihin. Si Rowena Santos, isang batang ina na nagtatrabaho sa isang pagawaan ng damit, ay kararating lamang matapos ang buong araw na pagtayo sa harap ng makina. Karaniwan, sa bawat hakbang niya sa kalsada ng barangay, siya ay palangiting bumabati sa mga kapitbahay na nakaupo sa balkonahe ng kanilang mga bahay na yari sa kahoy. Kilala siya bilang isang babaeng simple, hindi palakibo, ngunit laging may dalang aura ng kapayapaan. Umuwi si Rowena na medyo nagmamadali dahil sa bahay ay may 2 anghel na naghihintay sa kanya. Si Miguel, ang panganay na 8 taong gulang na mahilig maglaro ng bola, at si Angelo, ang bunso na 5 taong gulang na mahilig gumuhit. Ilang araw lang ang nakalipas, gumawa si Angelo ng isang maliit na guhit sa papel. Isang simpleng larawan ng kanilang pamilya na nakangiti sa ilalim ng puno ng mangga. Ikinabit iyon ni Rowena sa dingding na sawali sa kanilang sala. Madalas niya itong tinititigan bago umalis papuntang trabaho bilang pampalakas ng loob. Ngunit ng hapong iyon, ang kanyang mga hakbang ay natigilan nang mapadaan siya sa pilapil sa tabi ng kanal ng patubig sa likod ng kanilang bahay. Nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay sa malabong ibabaw ng tubig. Sa una, inakala niyang isa lamang itong plastic bag na naanod. Ngunit nang tamaan ng liwanag ng hapon ang bagay na iyon, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Nagsimulang manginig ang kanyang 2 kamay. Nanginginig ang kanyang labi habang binabanggit ang pangalan ng kanyang mga anak. Ang kanyang sigaw ay bumasag sa katahimikan ng barangay, nagpalipad sa mga ibon mula sa mga sanga ng puno. Ang mga kapitbahay na nakarinig ay agad na tumakbo. Iniwan ng ilang ina ang kanilang niluluto sa kalan. Ang mga ama na nakaupo sa outpost ng tanod ay nagmamadaling lumapit. Akala nila ay may ahas o malaking basura na sumabit sa kanal. Ngunit nang makita nila ng malapitan, ang kanilang mga mukha ay agad na namutla. Ang nakalutang sa mababaw na tubig ay ang maliliit na katawan ni Miguel at Angelo. Muling sumigaw si Rowena. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa at siya ay hinimatay. Nag-iyakan ang mga kapitbahay. Ilang tao ang agad na bumaba sa tubig upang iangat ang katawan ng 2 bata patungo sa lupa. Inihiga sila sa ibabaw ng isang puting trapal. Si Kapitan Armando, ang kapitan ng barangay na maputi na ang buhok, ay napahawak sa kanyang mukha habang mahabang napa, Diyos ko. Pabulong niyang sinabi na hindi pa siya nakakita ng ganitong kabigat na sakuna sa buong buhay niya. Si Roberto Bertod Gomez, ang asawa ni Rowena, ay kasalukuyang namamasada ng jeep sa highway. Isang kapitbahay ang tumakbo upang salubungin siya at ibigay ang masamang balita. May pagpapanik sa mukha, iniwan ni Berto ang kanyang sasakyan at tumakbo pa uwi. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang maraming tao. Tunog ng iyakan at sa gitna nito ay ang malamig na bangkay ng kanyang 2 anak. Lumuhod siya at niyakap ang mga ito habang umiiyak ng malakas. Ang kanyang boses ay nagpaiyak sa maraming tao na hindi na napigilan ang kanilang mga luha. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis mula sa lokal na istasyon kasama ang medical team. Agad silang naglagay ng harang sa paligid ng kanal. Ang mga residente na dating nagsisiksikan ay pinakiusapang lumayo. Ang langit sa hapon ay naging kulay kahel. Ngunit ang kapaligiran ay hindi maganda kundi puno ng lumbay. Ang dilaw na plastik na harang ay umiindayog sa hangin, tanda na ang lugar na iyon ay isang seryosong pinangyarihan ng krimen. Ang mga opisyal ay mabilis ngunit maingat na nagtrabaho. Kumuha sila ng litrato, nagtala, at sinuri ang katawan ng 2 bata.
Kakatwa, wala silang nakitang galos o pasa. Maayos pa ang kanilang mga damit, walang bakas ng paglaban. Si Rowena ay nakita ang isang bagay na lumulutang sa kanal ng patubig. Ang ilang residente ay nagsimulang magbulungan na puno ng pagtataka. Ang tubig sa kanal ay mababaw hanggang baywang lamang ng matanda. Imposibleng maging sanhi ng pagkamatay ng dalawang bata nang ganoon na lamang nang walang sigaw ng paghingi ng tulong. Sa balkonahe ng bahay, si Aling Minda, ang lola ni na Miguel at Angelo, ay humahagulgol. Nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa dibdib. Sinabi niya na kaninang hapon ay saglit lamang siyang pumunta sa gulayan sa likod bahay upang mamitas ng gulay. Pagbalik niya, wala na ang kanyang mga apo. Inakala niyang tumakbo sila sa bahay ng kanilang kalaro, hindi niya inasahan na matatagpuan sila sa kanal. Ang mga residente na nakakita ay naawa. Dahil sa pagkakaalam nila, si Aling Minda ay kilalang mapagmahal sa kanyang mga apo. Madalas siyang nag-aabot ng kakanin o pinatutulog sila gamit ang mga dasal. Ngunit sa likod ng iyak na iyon, isang malaking tanong ang nananatiling nakabitin. Paanong ang dalawang bata ay sabay na namatay nang walang sinumang nakarinig? Ito ba ay totoong aksidente o mayroong isang bagay na mas madilim pa? Itinala ng mga petugas ang bawat detalye. Mula sa huling oras na nakita ang mga bata hanggang sa kung sino-sino ang nasa paligid ng bahay. Nang gabing iyon, ang barangay San Isidro ay nalunod sa pagdadalamhati. Ang maliit na kapilya sa dulo ng kalsada ay napuno ng mga padasal. Ang tunog ng mga banal na salita ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ngunit kahit na ang mga dasal ay inialay, ang puso ng mga residente ay nanatiling puno ng pagtataka. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, ang mga malungkot na mukha ay nakatanaw lamang sa kawalan patungo sa bahay ng pamilya ni Berto. Walang sinuman ang nakaalam na ang hapong iyon ay simula pa lamang ng isang mahabang kwento. Isang kwento tungkol sa pag-ibig ng pamilya na nabasag, isang galit na itinago, at isang trahedya na magbubukas ng malaking sugat para sa buong barangay. Nang umalingaw ang sigaw ni Rowena ng hapong iyon, ang mga residente ng barangay ay nagtakbuhan palapit sa kanal ng patubig. Ilang ina na nagpapatuyo ng damit ay basta na lamang iniwan ang kanilang mga sampay. Isang ama na kararating lang mula sa palayan ay suot pa ang kanyang salakot sa ulo. Hinihingal siya. Dahil sa pagtakbo, inakala nilang may malaking ahas o mapanganib na basura na naanod. Ngunit, ang kanilang mga hakbang ay natigilan nang malinaw nilang makita ang bagay na nakalutang. Sandaling tumahimik ang paligid, ang hangin ay huminto na tila ba nabigla rin. Ang bagay na una nilang inakalang plastic bag, ay ang maliliit na katawan pala ni na Miguel at Angelo. Dahan-dahan silang lumulutang sa gitna ng lumot at tuyong dahon. Maputla ang kanilang mga mukha, nakapikit ang mga mata na parang natutulog. Ngunit ang kanilang mga dibdib ay hindi na humihinga. Isang ina ang biglang nagtakip ng bibig upang pigilan ang sigaw. Dumaloy ng malakas ang kanyang mga luha. Ilang iba pa ay agad na bumaba sa kanal upang iangat ang katawan ng dalawang bata. Inilagay sila sa ibabaw ng isang puting trapal na nagmamadaling kinuha mula sa pinakamalapit na sari-sari store. Ang mga residenteng nakasaksi ay napahinto lamang. May mga umiiyak, may mga napa, Diyos ko. Mayroon ding nakatitig sa kawalan na tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Kapitan Armando ay nakatayo na may hawak na tungkod na kahoy. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang ito na ang pinakamadilim na araw na naranasan niya mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Tumingin siya sa direksyon ng palayan, sinusubukang pigilan ang pag-iyak. Ngunit, pumatak pa rin ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. Ilang maliliit na bata na karaniwang naglalaro sa paligid ng kanal ay nakakita rin. Hinila sila palayo ng kani-kanilang mga magulang. Isang ama ang pabulong na nagsabi sa kanyang anak na huwag nang tumingin upang hindi matrauma. Ngunit sa kanilang mga inosenteng mata ay mababakas ang pagkalito. Hindi nila maintindihan kung bakit ang kanilang dalawang kalaro ay nakahiga ng malamig na bangkay. Sa gitna ng kaguluhan, si Roberto Bertod Gomez ay tumatakbo mula sa malayo. Humihingal siya, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at alikabok. Nang makita niya ang kanyang dalawang anak na nakahiga at malamig na, bumagsak siya, niyakap sila ng mahigpit. Sumabog ang kanyang iyak. Ang tinig ng isang ama na nawalan ay tila pumupunit sa kalangitan.
Ang mga residenteng nakasaksi ay hindi na napigilan ang kanilang mga luha. Ilang mga lalaking nasa hustong gulang ang. Iyon pala ay ang mga katawan ni na Miguel at Angelo. Nagpanik ang mga residente, hinimatay ang ina. Yumuko na rin at tinakpan ang kanilang mga mukha gamit ang mga kamay. Lumapit si Kapitan Armando at sinubukang pakalmahin si Berto. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito at bumulong na magpakatatag. Ngunit umiling lang si Berto ng paulit-ulit habang binabanggit ang pangalan ng kanyang mga anak. Si Rowena na kanina ihinimatay ay nagsimula ng magkamalay ngunit mahina pa ang kanyang katawan. Inabot niya ang kamay ng kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang labi habang nagdarasal. Hindi nagtagal, isang kabataan sa barangay ang nagkusa na tumawag sa pulisya. Sa maikling panahon, dumating ang mga otoridad. Agad nilang inayos ang mga residente upang hindi magsiksikan sa paligid ng kanal. Ang kapaligiran ay lalong naging tensyonado. Ilang pulis ang naglagay ng harang habang sinusuri ng mga mediko ang katawan ng dalawang bata. Ang mga residente ay nagkumpol sa labas ng harang. Maririnig ang mga bulungan. May nagsasabi na marahil ay nadulas ang dalawa habang naglalaro. Mayroon ding nakakaramdam ng pagtataka dahil masyadong mababaw ang tubig sa kanal para malunod ang dalawang bata ng sabay. Nagsimulang lumitaw ang hinala kahit na malabo pa. Si Aling Minda, na kanina pa nasa bahay, ay sumisigaw na ngayon habang tinatawag ang pangalan ng kanyang mga apo. Humahagulgol siya. Halos matumba ang kanyang katawan. Ilang kapitbahay ang umalalay sa kanya upang hindi siya bumagsak. Sinabi niya na saglit lamang siyang pumunta sa gulayan upang mamitas ng gulay. Pagbalik niya, wala na ang kanyang mga apo. Narinig ng mga residente ang paliwanag na iyon ng may awa. Sa pagkakaalam nila, si Aling Minda ay isang mapagmahal na lola, madalas makitang nagdadala ng kakanin para sa kanyang mga apo. Ngunit ng gabing iyon, ang awa ay maihalong malaking pagtataka. Paanong ang dalawang bata ay sabay na namatay nang walang sinumang nakarinig? Bakit ang kanilang mga katawan ay natagpuan sa kanal na ang tubig ay hanggang baywang lamang ng matanda? Bakit ang kanilang mga mukha ay napakatahimik na walang kahit anong bakas ng sugat? Tumayo si Kapitan Armando sa gitna ng mga residente at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Sinabi niya na anuman ang nangyari ay dapat ipaubaya sa mga otoridad. Pinaalalahanan niya ang mga residente na huwag magbintang. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, siya mismo ay nakakaramdam ng pagtataka. Habang lumulubog ang araw, ang langit ay naging pula-lila. Ang mga anino ay bumagsak sa ibabaw ng palayan. Ang kapaligiran ng barangay na karaniwang maingay sa tinig ng mga batang naglalaro ay ngayon ay tahimik at nakakakilabot. Ang bawat isa ay umuwi ng may mabigat na hakbang, iniwan ang harang na umiindayog sa tabi ng kanal. Dumating ang gabi, ngunit walang residente ang talagang nakatulog. Ang tunog ng dasal ay umalingaw-ngaw mula sa kapilya, halo-halong may hikbi na maririnig pa rin mula sa bahay ni Berto. Ang mga ilaw ng gasera sa maliliit na bahay ay nagliliwanag ng malamlam, nagbibigay liwanag sa mga malungkot na mukha na naaalala pa rin ang tanawin kaninang hapon. Ang trahedya ay hindi pa tapos. Sa katunayan, dito magsisimula ang isang misteryo na iayanig sa puso ng bawat isa. Magbubukas ng takip tungkol sa pamilya, paghihiganti at pag-ibig na napunit. Pabulong na narinig ang iyak ni Rowena nang magkamalay siya mula sa pagkakahimatay. Mahina ang kanyang katawan, maputla ang kanyang mukha, at namamaga ang kanyang mga mata dahil sa walang tigil na pag-agos ng luha. Inabot niya ang maliit na kamay ni Angelo, hinawakan ito ng mahigpit na tila umaasa pa na may init. Ngunit ang kamay na iyon ay malamig, walang tibok ng buhay. Nanginginig ang kanyang labi habang nagdarasal. Ngunit ang tinig na iyon ay nabasag sa gitna ng hikbi. Si Roberto Bertod Gomez ay nakaupo pa rin sa lupa, yakap ang katawan ni Miguel. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak, paulit-ulit na sinasabing hindi siya naprotektahan ni Itay. Sumabog ang kanyang iyak na nagpaiyak sa lahat ng nakasaksi. Ang mga kapitbahay na karaniwang nakikita lamang si Berto bilang isang matatag na driver ng jeep, ay nakikita siya ngayon bilang isang ama na nawalan ng lahat. Sa bakuran ng bahay na kahoy ng pamilyang iyon, ang mga residente ay nakatayo at nagkukumpulan. Ilang ina ang umiiyak habang yakap ang kani-kanilang mga anak.
May bumubulong na hindi nila kayang isipin kung ano ang pakiramdam na mawala ng dalawang anak ng sabay. Isang matandang lalaki ang paulit-ulit na. Dumating ang mga pulis, nilagyan ng harang ang lokasyon, at nagsimula ang paunang pagsusuri. Umiling, sinasabing ang sakunang ito ay masyadong mabigat para sa isang simpleng pamilya. Lumalalim na ang gabi, ngunit ang bahay ng pamilya ni Berto ay hindi kailanman naging tahimik. Mula sa kapilya ng barangay ay maririnig ang tunog ng mga padasal. Naghahanda ang mga kabinataan ng banig sa bakuran. Habang ang mga ina ay nagsisindi ng kalan upang gumawa ng mainit na kape at saa para sa mga nakikiramay. Ang maliliit na bata ay mahigpit na yakap ng kanilang mga magulang. Hindi pinapayagang lumabas ng bahay. Lahat ay nakakaramdam ng takot na maihalong kalungkutan. Si Kapitan Armando ay nakaupo sa isang silyang kawayan malapit sa pinto. Tinititigan niya ang pamilya ni Berto ng may mapupulang mata. Sa mahinang boses, sinabi niya na ang trahedyang ito ay hindi lamang pagdadalamhati para sa pamilyang iyon, kundi pagdadalamhati para sa buong barangay. Pinaalalahanan niya ang mga residente na manatiling magkakasama upang magbigay ng lakas. Dahil ang ganito kalaking sugat ay hindi kayang pasanin ng mag-isa. Si Aling Minda ay nakaupo sa sulok ng silid. Basa ang kanyang mukha sa luha. Pinupukpok niya ang kanyang dibdib, nananaghoy, sinisisi ang sarili dahil iniwan niya ang kanyang mga apo ng saglit lamang. Ilang kapitbahay ang sumusubok na pakalmahin siya. Ngunit ang kanyang iyak ay hindi tumitigil. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa silid na may tono ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng sitwasyong iyon, isang kapitbahay ang nagdala ng huling damit na isinuot ni na Miguel at Angelo, nakatiklop ng maayos at inilagay sa tabi ng bangkay. Tinitigan ito ni Rowena. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinihipo ang simpleng tela. Naalala niya ang umaga bago siya umalis papuntang trabaho. Nang ayusin niya ang kwelyo ng damit ng kanyang anak habang sinasabing maglaro sila ng maayos. Ang alaalang iyon ay naging kutsilyo na ngayon na tumutusok sa kanyang puso. Ilang ina na naroroon ay napaiyak din. Sinabi nila na ang mga bata ay dapat lumaki ng may tawanan at laro, hindi magtapos sa puting tela. Ang kapaligiran sa bahay na iyon ay puno ng dasal, iyak, at mahinang bulungan na tila sumasabay sa tunog ng mga kuliglig sa labas. Samantala, ang mga pulis ay nagbabantay pa rin sa paligid ng kanal ng patubig. Naglagay sila ng pansamantalang ilaw, itinatala ang bawat detalye, at tinitiyak na walang sinumang lumalapit. Ngunit sa kanilang mga puso, sila rin ay naaantig sa pagdadalamhati ng pamilyang iyon. Isang batang pulis ang yumuko at pabulong na nagsabi na ito ang pinakamabigat na kaso na nahawakan niya mula nang maglingkod. Bago maghating gabi, ang bangkay ng dalawang bata ay dinala sa bahay upang paliguan. Muling bumuhos ang luha nang iangat ang maliliit na katawan. Ang kapaligiran ay lalong naging mabigat. Halos himatayin muli si Rowena. Ngunit niyakap siya ni Berto ng mahigpit. Sinusubukang magbigay ng lakas kahit na siya mismo ay halos bumagsak na. Ang buong barangay San Isidro ay tila nakikidalamhati. Walang bahay na nakapatay ang ilaw ng gabing iyon. Lahat ay gising, nakaupo sa kani-kanilang sala. Pabulong na nag-uusap tungkol sa trahedyang katatapos lang mangyari. Hindi lamang sila nawala ng dalawang bata sa barangay, kundi nawalan din sila ng pakiramdam ng seguridad. Kung ang ganoon kaliit na bata ay maaaring mamatay bigla sa isang mababaw na kanal, sino ang makasisiguro sa kaligtasan ng ibang mga bata? Kinaumagahan, sumikat ang araw na may maputlang sinag. Malamig ang hangin kahit na tag-init. Ang mga residente ay dumarating na may dalang bulaklak at dasal. Ang mga bangkay ni na Miguel at Angelo ay magkatabing inihiga. Tinakpan ng malinis na puting tela. Ang kanilang mga mukha ay mukhang payapa. Tila mahimbing na natutulog. Si Rowena ay nakaupo sa tabi nila. Namamaga ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy pa rin sa marahang paghaplos. Tumayo si Kapitan Armando sa harap ng mga residenteng nagtipon. Sa mabigat na boses, sinabi niya na ang sakunang ito ay dapat maging paalala na ang buhay na ito ay marupok. Walang sinuman ang nakakaalam kung kailan kukunin. Inanyayahan niya ang lahat na palakasin ang isa't isa, dahil sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa maaaring bahagyang gumaling ang sugat na ito.
Ngunit sa likod ng lahat ng dasal at iyak, may mga mahinang bulungan na nagsisimulang lumitaw. Ilang residente ang nagbubulungan tungkol sa mga di pangkaraniwang bagay. Nagtataka sila kung walang sugat mula sa karahasan, nalilito ang mga residente dahil mababaw ang tubig. Paanong ang dalawang bata ay sabay na namatay ng walang sigaw? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, nagdaragdag sa bigat ng kapaligiran ng pagdadalamhati na hindi pa humuhupa. Ang trahedyang ito ay hindi lamang sumugat sa puso ng pamilya ni Berto, kundi nagkulong din sa buong barangay San Isidro sa anino ng kalungkutan. At nang hindi nila namamalayan, ang nangyari ay simula pa lamang ng isang misteryo na mas madilim pa. Kinaumagahan pagkatapos ng pangyayari, ang dilaw na harang ay nakakabit pa rin sa tabi ng kanal ng patubig ng barangay San Isidro. Ang hamog ay nakakapit pa sa mga dahon, ngunit ang hangin ay tila mabigat. Ilang residente ang nakatayo sa malayo, nakatingin ng may pag-aalala. Walang tawanan ng mga bata na karaniwang nagtatakbuhan sa pilapil. Ang kapaligiran ng barangay ay naging malungkot. Tila ba ang anino ng kamatayan ay nakabitin pa rin sa hangin. Mas maraming pulis mula sa kabanatuan ang dumating. Nagdala sila ng kagamitan, kamera at mga notebook. Bawat hakbang nila ay puno ng pag-iingat. Ang mga residente ay maaari lamang manood mula sa malayo. Isang ina ang bumulong sa kanyang kapitbahay na hindi na niya kayang tingnan pa ang tubig sa kanal. Sabi niya, sa bawat paglapit niya, naaalala niya ang mga mukha ni na Miguel at Angelo na payapang lumulutang ng walang buhay. Ang mga petugas ay kumuha ng litrato mula sa iba't ibang anggulo. May yumuko upang suriin ang lupa sa tabi ng kanal. May kumuha ng sample ng tubig. Isang bihasang opisyal ang nakatayo at nagmamasid ng may seryosong mukha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, nagbibigay ng instruksyon na suriin ang lahat ng detalye. Walang kahit isang bato ang maaaring palampasin. Ang mga katawan ni na Miguel at Angelo na napaliguan na kagabi ay dinala muli para sa karagdagang pagsusuri. Ang medical team ay nagtrabaho ng may buong paggalang. Dahan-dahan nilang binuksan ang takip na tela, sinusuri ng mabuti ang maliliit na katawan. Yumuko ang mga residente, hindi kayang tumitig ng matagal. Si Rowena na nasa malapit sa pinto ay pabulong lamang na umiiyak habang yakap ng ilang kapitbahay na babae. Si Berto ay nakatayo ng may matigas na mukha, mapula ang kanyang mga mata. Ngunit sinubukan niyang magpakatatag para sa kanyang asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, inihayag ang paunang resulta ng pagsusuri. Walang natagpo ang palatandaan ng karahasan. Makinis ang balat ng dalawang bata, walang galos. Walang pasa, walang sugat mula sa suntok. Buo pa ang kanilang mga damit, walang punit. Ang kanilang mga mukha ay payapa na tila natutulog. Ang anunsyo na iyon ay nagpalito sa mga residente. Kung hindi dahil sa pagkalunod, ano ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay? Ang tubig sa kanal ay hanggang baywang lamang ng matanda, hindi sapat ang lalim upang kumitil ng buhay ng dalawang bata ng sabay. Mas nakapagtataka pa, walang sinuman ang nakarinig ng sigaw ng paghingi ng tulong. Hinaplos ni Kapitan Armando ang kanyang puting balbas, dahan-dahang umiling. Sa mabigat na boses, sinabi niyang mayroong isang bagay na hindi kapanipaniwala. Naalala niya ang kanyang kabataan nang maglaro siya sa parehong kanal. Ang tubig ay hindi kailanman naging sapat na mapanganib upang makalunod. Ang mga residenteng nakarinig ay tumango bilang pagsang-ayon, ngunit nanatili lamang silang tahimik, hindi naglakas loob na mag-isip pa. Isang batang pulis ang nagtala ng bawat pahayag ng mga residente. Nagtanong siya kung sino ang huling nakakita kina Miguel at Angelo ng hapong iyon. Ilang kapitbahay ang nagsabi na naglalaro pa sila sa bakura ng bahay bago mag-alas negatibo 3 ng hapon. Pagkatapos noon ay wala nang nakakita pa. Ang pahayag na iyon ay maingat na isinulat, naging maliit na piraso sa malaking palaisipan na binubuo. Sa bakura ng bahay ng pamilya ni Berto. Ang kapaligiran ay puno pa rin ng pagdadalamhati. Ang mga dasal ay umalingaw pa rin, ang mga nakikiramay ay patuloy na dumarating. Ngunit sa likod ng iyakan ay nagsimula ng magkaroon ng bulungan. Ilang tao ang nagbubulungan na ang kasong ito ay hindi natural. May nagsasabi na marahil ay may tagalabas na pumasok sa barangay. Mayroon ding tahimik na nakakaramdam na mayroong kakaiba sa loob mismo ng bahay na iyon.
Ang maliit na bulungan ay kumalat, nagdaragdag sa bigat na pasa ng pamilyang nagdadalamhati. Si Rowena ay nakaupong mahina sa tabi ng puting tela na. Paunang hinala ay pagkalunod, ngunit may lumitaw na malaking katanungan. Tumatakip sa bangkay ng kanyang mga anak. Tumingin siya sa kawalan na tila ang kanyang kaluluwa ay sumama na kina Miguel at Angelo. Si Berto ay nakatayo sa likuran. Paminsan-minsan ay humihinga ng malalim. Narinig niya ang bulungan ng mga residente, ngunit hindi makapagsalita. Ang kanyang puso ay puno lamang ng pakiramdam ng pagkawala. Ang mga pulis ay nagpatuloy sa pagsusuri hanggang hapon. Kinuha nila ang mga bakas ng paa sa paligid ng kanal, sinuri ang mga dahon na lumulutang, at sinuri pa ang bakod na kawayan na malapit sa lokasyon. Ngunit ang paunang resulta ay pareho pa rin. Walang bakas ng pakikipag-away, walang bakas ng karahasan, lahat ay tila masyadong kalmado, masyadong tahimik para sa isang ganito kalaking trahedya. Bago magtakip silim, muling lumubog ang araw sa likod ng palayan. Ang ginintuang liwanag ay tumama sa dilaw na harang na umiindayog pa rin. Isang pulis ang nagsara ng kanyang notebook at pabulong na nagsabi sa kanyang kasamahan na ang misteryong ito ay nagsisimula pa lamang. Naramdaman niya na mayroong isang bagay na itinatago. Isang bagay na hindi makikita sa ibabaw. Ang mga residente ay umuwi sa kani-kanilang bahay ng may mabigat na puso. Ang kanilang mga anak ay mas mahigpit na niyakap ng gabing iyon. Walang sinuman ang naglakas loob na hayaan ang kanilang mga anak na maglaro mag-isa. Ang barangay San Isidro na karaniwang maingay ay nalunod ngayon sa takot at pagdadalamhati. At sa likod ng lahat ng iyon, ang malaking tanong ay nananatiling nakabitin. Kung hindi ito aksidente, ano ang totoong nangyari kina Miguel at Angelo? Sa ikalawang araw pagkatapos ng trahedya, ang kapaligiran ng barangay San Isidro ay nababalot pa rin ng ulap ng pagdadalamhati. Ang amoy ng insenso mula sa padasal ay naaamoy sa bawat sulok ng bahay. Ang mga residente ay patuloy na dumarating upang magbigay ng aliw sa pamilya ni Roberto Bertod Gomez. Ngunit sa likod ng iyakan at dasal, nagsimula nang marinig ang mga pabulong na pag-uusap na puno ng pagdududa. Ang mga pulis na nagbabantay sa tabi ng kanal ng patubig ay nagsimulang bumuo ng paunang hinala. Ilang petugas ang nagpahayag na sina Miguel at Angelo ay marahil namatay dahil sa pagkalunod. Ang hinalang ito ay tila makatwiran sa simula. Ang mga bata ay madalas maglaro sa tabi ng tubig. Marahil sila ay sabay na nadulas at hindi na nagawang iligtas ang sarili. Ngunit nang iparating ang balitang iyon, lalong nalito ang mga residente. Ang tubig sa kanal ay mababaw hanggang baywang lamang ng matanda. Kahit ang isang bata na kasing edad ni Miguel ay dapat kayang tumayo at lumabas. Kung ang isang bata ay nadulas, ang isa ay dapat na sumigaw upang tumawag ng tao. Ngunit ng hapong iyon, walang sinuman ang nakarinig ng kahit anong ingay. Ang katahimikan na iyon ang nagpakilabot sa lahat. Si Kapitan Armando ay nakaupo sa outpost ng tanod habang hinahaplos ang kanyang balbas. Sinabi niya sa ilang mga ama na mula pagkabata ay naglalaro na siya sa kanal na iyon. Hindi kailanman siya nakarinig na may batang namatay dahil sa pagkalunod. Ang mga residenteng nakarinig ay tumango bilang pagsang-ayon. Isang ina ang nagdagdag na ng hapong iyon ay nagpapatuyo siya ng damit hindi kalayuan doon. Ngunit wala siyang narinig na sigaw. Ang kanyang mga salita ay nagdagdag sa kakaibang pakiramdam na bumabagabag sa puso ng bawat isa. Narinig ni Roberto Bertod Gomez ang balita tungkol sa hinalang pagkalunod, umiling siya ng may mapupulang mata. Sabi niya, si Miguel ay marunong lumangoy. Kahit na mababaw ang kanal na iyon, si Angelo ay mas maliit, ngunit laging kasama ang kanyang kuya. Sigurado si Berto na hindi sila malulunod ng ganoon na lamang nang walang anumang palatandaan. Nabasag ang kanyang boses nang sabihin niyang mayroong isang bagay na mali sa likod ng pangyayaring ito. Si Rowena ay nakaupong mahina sa sulok ng bahay. Hindi siya gaanong nagsasalita, paminsan-minsan lamang tumitingin sa larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding na sawali. Sa kanyang puso, naramdaman niyang may misteryo na bumabalot sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Ngunit hindi niya ito magawang sabihin. Natuyo na ang kanyang mga luha. Ang natira na lamang ay isang blankong tingin na puno ng sugat. Ang mga pulis ay hindi tumigil. Muli nilang sinuri ang lokasyon sa sikat ng araw.
Sinukat nila ang lalim ng tubig, itinala ang agos, at sinubukan ang iba't ibang posibilidad. Isa sa mga petugas ay pumasok pa sa loob ng kanal at tumayo sa gitna ng tubig upang nagsimulang kumuha ng pahayag ang mga pulis kina Berto, Rowena, at Aling Minda. Ipakita kung gaano ito kababaw. Ang mga residenteng nakakita ay lalong nakumbinsi na ang trahedyang ito ay hindi lamang isang aksidente. Ang mga bulungan ay lalong kumalat. May nagsasabi na marahil ay may dayo na pumasok ng tahimik. Mayroon ding naglakas loob na bumulong na marahil ay may isang bagay sa loob mismo ng pamilyang iyon. Ngunit, walang sinuman ang naglakas loob na sabihin ito ng malakas dahil lahat ay nakatalipa sa pakikiramay at pagdadalamhati. Sa gitna ng sitwasyong iyon, sinubukan ni Kapitan Armando na pakalmahin ang lahat. Tumayo siya sa harap ng mga residenteng nagtipon pagkatapos ng pagdarasal sa gabi, sinasabing hindi tayo dapat agad na manghusga. Malumanay ngunit mariin ang kanyang mga salita. Pinaalalahanan niya na ang mga pulis ay nagtatrabaho at ang tungkulin ng mga residente ay panatilihin ang pagkakaisa. Gayunpaman, siya mismo ay nakakaramdam ng pagkabalisa na mahirap baliwalain. Nang gabing iyon, matagal na nakaupo si Berto sa balkonahe ng bahay. Dala ng hangin sa gabi ang tunog ng mga kuliglig at amoy ng basang lupa. Tinitigan niya ang kanal mula sa malayo. Naalala ang tawanan ng kanyang mga anak na karaniwang naglalaro doon. Sa kanyang puso, nangako siyang aalamin kung ano ang totoong nangyari, kahit na nangangahulugan itong bubuksan pa ang mas malalim na sugat. Sa bahay ng kapitbahay, maririnig pa rin ang bulungan. Ilang ina ang nagsabi na ang mukha ng dalawang bata ay mukhang masyadong kalmado na tila sila ay natutulog, hindi tulad ng biktima ng pagkalunod. Isang ama ang nagdagdag na karaniwan ang taong nalulunod ay makikitang nagpanik, may mga galos sa katawan o putik sa bibig. Ngunit ang katawan ni Miguel at Angelo ay malinis, walang bakas ng paglaban. Habang parami ang nagsasalita, lalong lumalaki ang pagdududa. Ang hinalang pagkalunod na dating itinuturing na makatwiran, ay ngayon ay nagsisimula ng questionin. Ang mga pulis ay hindi rin maaaring magbulag-bulagan. Itinala nila ang bawat kakaibang bagay na pagtatanto na ang misteryong ito ay hindi kasing simple ng inaakala. Lumalalim na ang gabi, ngunit ang ilaw sa bahay ng pamilya ni Berto ay nananatiling nakasindi. Ang mga residente ay nagtitipon pa rin, nakaupo sa banig na kawayan habang nagbabasa ng dasal. Sa kanilang mga mukha ay mababakas ang malalim na pakiramdam ng pagkawala na maihalong anino ng mga tanong na hindi pa nasasagot. At sa likod ng lahat ng dasal na iyon, isang kamalayan ang nagsimulang tumubo sa puso ng bawat isa na ang trahedyang ito ay hindi lamang isang sakuna, kundi isang pinto patungo sa isang mas madilim na lihim. Isang lihim na susubok sa pasensya, pagkakaisa, at maging sa hustisya sa Barangay San Isidro. Pagkatapos ng paunang pagsusuri, nagsimulang tawagin ng mga pulis ang mga miyembro ng pamilya upang kunan ng pahayag. Ginawa ito upang maging mas malinaw ang timeline ng huling buhay ni Miguel at Angelo. Lahat ng mga taga-barangay ay naghihintay ng may kaba. Gusto nilang malaman kung ano ang totoong nangyari sa likod ng mga pinto ng bahay ng pamilya ni Berto Gomez. Nang hapong iyon, si Berto at Rowena ay nakaupo sa sala ng kanilang simpleng bahay. Pagod ang kanilang mga mukha, namamaga ang mga mata dahil sa walang tigil na pag-iyak. Isang imbestigador ang kalmadong nagtatala. Nagbibigay ng oras kapag humihikbi si Rowena. Sa mahinang boses, sinabi niya na bago ang trahedya ay nakita pa niya ang mga bata na naglalaro sa bakuran. Ipinagkatiwala niya sila kay Aling Minda, ang ina ni Berto, bago siya umalis papuntang trabaho. Idinagdag ni Berto na bago siya umalis para mamasada ng jeep, hinaplos pa niya ang ulo ni Miguel at Angelo. Nagbilin siya na makinig sa kanilang lola at huwag maglaro sa malayo. Hindi niya inasahan na iyon na ang huling bilin na sasabihin niya sa kanyang dalawang anak. Paos ang kanyang boses, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nang tanungin kung may dayo na pumunta sa bahay ng araw na iyon, pareho silang umiling. Walang bisita, walang kakaibang bagay, kundi ang karaniwang gawain lamang. Muling umiyak si Rowena, sinasabing naririnig pa niya ang tawanan ng mga bata nang siya ay umalis. Ang tawanan na iyon ay alaala na lamang ngayon. Pagkatapos marinig ang pahayag mula sa mga magulang, si Aling Minda naman ang tinawag. Ang matandang babae ay lumakad ng may nanginginig na katawan.
Ang kanyang buhok na maputi na ang ilan ay simpleng nakatali. Malungkot ang kanyang mga mata. Si Aling Minda ay nagsabing saglit lang siyang pumunta sa gulayan, naawa ang mga residente. Umupo siya habang ang kanyang dalawang kamay ay magkahawak ng mahigpit. Paos ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita. Sinabi niya na bandang 3:03 ng hapon, nakita pa niya sina Miguel at Angelo na naglalaro sa bakuran. Pagkatapos ay pumunta siya sa gulayan sa likod bahay upang mamitas ng gulay. Sabi niya ay saglit lamang siya, marahil ay 20 minuto. Pagbalik niya, wala na ang kanyang dalawang apo. Inakala niyang tumakbo sila sa bahay ng kanilang kalaro. Kaya nagpatuloy siya sa paghahanda ng pagkain para sa hapon. Nang marinig lamang niya ang sigawan malapit sa kanal, tumakbo siya palabas at natuklasan ang mapait na katotohanan. Ang pahayag ni Aling Minda ay tila makatwiran. Umiyak pa siya ng husto habang nagkukwento. Ang mga residenteng nakarinig ay naawa. Sa pagkakaalam nila, siya ay isang mapagmahal na lola na madalas maghatid sa kanyang mga apo sa kapilya upang mag-aral ng katekismo. Ang makita siyang nananaghoy ng may paos na boses ay nagpaiyak sa maraming tao. Ngunit ang investigador ay hindi tumigil doon. Nagtanong sila ng maliliit na detalye tulad ng anong gulay ang pinitas, gaano katagal eksakto siya nanatili sa gulayan, at sino-sino ang nakakita sa kanya noong oras na iyon. Si Aling Minda ay sumagot kung ano lang ang maaalala, paminsan-minsan ay napuputol ng pag-iyak. Kahit na ang kanyang mga sagot ay tila makatwiran, ang investigador ay maingat pa ring nagtala. Si Berto na nakarinig sa pahayag ng kanyang ina ay yumuko. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa pagitan ng paggalang sa magulang at isang malabong hinala. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang ina ay maaaring masangkot sa ganito kabigat na tanong. Ngunit, pinipilit ng sitwasyon ang lahat na maging tapat. Si Rowena ay nakayuko lamang. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa mukha ng kanyang biyenan. Ang kanilang relasyon ay hindi palaging maayos. Ngunit sa ganito kalaking pagdadalamhati, ayaw niyang dagdagan pa ang sugat sa pamamagitan ng pagbibintang. Umaasa na lamang siyang lahat ay malinawan na. Pagkatapos ng sesyon ng pagtatanong, lumabas ang investigador at nag-usap sa bakuran. Ang mga residenteng naghihintay ay nagsimulang magbulungan. May nagsasabi na ang pahayag ni Aling Minda ay kapanipaniwala. Mayroon ding pabulong na nagsasabi na marahil ay may mga detalyeng nakatago pa. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa bahay ng pamilya ni Berto ay muling napuno ng dasal. Ngunit sa likod ng pagbabasa ng mga banal na salita, ang bawat isa ay may dalang tanong sa puso, paanong ang dalawang bata ay nawala sa loob lamang ng maikling panahon? Totoo bang naglaro lang sila at nadulas o may isang bagay na hindi pa nakikita sa likod ng mga luha ng pamilyang iyon? Tumayo si Kapitan Armando sa labas ng bahay, tinitigan ang dilaw na harang na nakakabit pa rin sa kanal. Sa mahinang boses, sinabi niya sa isa pang nakatatanda na ang misteryong ito ay lalong lumalalim. Naramdaman niya na ang katotohanan ay nagtatago pa rin sa likod ng kurtina ng pagdadalamhati. Nang kumalat ang balita tungkol sa pahayag ni Aling Minda sa mga residente, maraming tao ang nakaramdam ng kaunting ginhawa. Detalyadong ikinuwento ng matandang babae kung paanong iniwan niya lamang ang kanyang mga apo ng saglit upang mamitas ng gulay. Umiyak siya ng husto, sinisisi ang sarili dahil hindi nagbantay ng mas mahigpit. Ang kanyang mga luha ay dumaloy ng malakas, bumasa sa simpleng balabal na kanyang suot. Ang mga residenteng nakarinig ay naawa. Sa pagkakaalam nila, siya ay isang lola na puno ng pagmamahal. Halos bawat hapon ay makikita siyang naglalakad kasama sina Miguel at Angelo patungo sa maliit na kapilya sa dulo ng barangay. Madalas din siyang magdala ng kakanin para sa kanyang mga apo, minsan pa nga ay para sa mga anak ng kapitbahay. Dahil doon, mahirap para sa sinuman na isipin na siya ay maaaring masangkot sa isang masamang bagay. Isang ina ang pabulong na nagsabi na madalas niyang makita si Aling Minda na nakaupo sa balkonahe habang kinakalong si Angelo. Sabi niya, ang matandang babae ay laging nakangiti ng malumanay, umaawit ng oyai habang hinahaplos ang ulo ng kanyang apo. Ang kwentong iyon ay lalong nagpakumbinsi sa maraming tao na siya ay walang kasalanan. Ang mga pulis na nakarinig sa kanyang pahayag ay pansamantalang hindi naghinala ng malalim.
Itinala nila ang lahat ng detalye. Nakakagulat ang resulta ng forensic, natagpuan ang lason sa daga sa katawan ng mga bata. Ngunit ang tono ng boses ni Aling Minda na puno ng pagdadalamhati ay nagpaisip sa kanila na siya ay talagang walang alam. Isang batang investigador pa nga ang nagsabi sa kanyang kasamahan na ang mukhang puno ng luha na iyon ay imposibleng magtago ng masamang intensyon. Si Berto ay nakaupo sa sulok ng silid, nakayuko. Kahit na ang kanyang puso ay nababalot pa rin ang pagdadalamhati, nakaramdam siya ng ginhawa nang marinig ang pahayag ng kanyang ina. Hindi niya kayang isipin kung ang babaeng nagsilang sa kanya ay mapagbibintangan ng masama. Sinubukan niyang maniwala na ang lahat ng nangyari ay isang sakuna lamang na mahirap ipaliwanag. Si Rowena ay natahimik din. Ang kanyang relasyon sa kanyang biyenan ay madalas na tensyonado. Ngunit ayaw niyang magbintang. Sa ngayon, ang pinakamahalaga sa kanya ay ipagdasal ang kanyang 2 anak at maghanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Umaasa na lamang siyang makahanap ang mga pulis ng sagot nang hindi nagdaragdag ng bagong sugat sa pamilya. Si Kapitan Armando na nakarinig din sa pahayag ay dahan-dahang tumango. Sinabi niya sa ilang residente na minsan ang sakuna ay dumarating na lamang nang hindi maipaliwanag. Sabi niya, dapat tayong matutong tumanggap kahit na mahirap para sa puso. Ang kanyang sinabi ay nagpaiyak sa ilang tao. Nang gabing iyon sa maliit na kapilya, muling idinaos ang padasal. Si Aling Minda ay nakaupo at nakaluhod. Basa pa rin ang kanyang mukha sa luha. Nagbabasa siya ng dasal ng may paos na boses. Paminsan-minsan ay natitigil dahil sa hikbi. Ang mga residenteng nakakita ay lalong nakumbinsi na ang matandang babaeng ito ay biktima lamang ng sakuna. Hindi ang sanhi nito. Ang mga bata sa barangay na karaniwang naglalaro ay tahimik ngayon. Nakikinig sila sa kanilang mga magulang na pabulong na nag-uusap tungkol sa pangyayaring ito. Isang ina ang mahigpit na yumakap sa kanyang anak na babae, sinasabing huwag na huwag lalayo sa bahay. Ang takot ay naroroon pa rin, ngunit ang paniniwala na ang sakunang ito ay hindi kinasasangkutan ng pamilya ay nagbigay ng kaunting kapayapaan sa ilan. Isinara ng mga pulis ang kanilang notebook ng gabing iyon ng maiseryosong mukha. Alam nilang hindi pa tapos ang kanilang tungkulin. Ngunit sa pansamantala, ang direksyon ng investigasyon ay hindi na nakatuon sa pamilya. Nagsimula silang mag-isip ng ibang posibilidad tulad ng pagkakaroon ng tagalabas na pumasok sa barangay. Ang mga residente ay nagbulungan na marahil ay may dayo na dumating ng hindi namamalayan. Sa kanyang bahay, si Aling Minda ay nakatitig sa kawalan patungo sa larawan ng kanyang mga apo na nakasabit pa rin sa dingding na sawali. Inabot niya ang larawan ng may nanginginig na kamay at niyakap ito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay dumaloy ng walang tigil. Paulit-ulit siyang bumubulong na gusto niya lamang makita ang kanyang mga apo na lumaki. Ang kanyang mga salita ay napakatapat na nagpaantig sa sinumang makarinig. Umupo si Berto sa tabi niya, sinusubukang palakasin ang loob. Sinabi niya na kailangan nilang magpakatatag. Idinagdag niya na ang kanilang mga anak ay payapa na ngayon sa piling ng Diyos. Ang sinabing iyon ay nagpaiyak muli kay Rowena, ngunit nagbigay din ng kaunting aliw. Lumalalim na ang gabi. Ang barangay San Isidro ay nalunod sa katahimikan. Ang mga ilaw ng gasera sa mga bahay ay nakasindi pa rin, ngunit ang kapaligiran ay nananatiling malungkot. Nagsimulang maniwala ang mga residente na ang trahedyang ito ay isang sakuna lamang. Kahit na ang kanilang mga puso ay puno pa rin ng pagtataka, hindi nila alam na sa likod ng mga luha at panaghoy ay may isang bagay pa na nakatago na naghihintay na mabunyag. 2 araw pagkatapos ng libing, ang kapaligiran ng barangay San Isidro ay puno pa rin ang pagdadalamhati. Ang mga bulaklak sa puntod ni Miguel at Angelo ay hindi pa nalalanta. Ngunit, marami ng residente ang muling bumibisita. Si Rowena at Berto ay bawat umaga dumarating na may dalang dasal. Matagal na nakaupo sa tabi ng basang lupa. Nagdarasal sila ng mailuha. Umaasa na ang kaluluwa ng kanilang 2 anak ay payapa na sa piling ng Diyos. Ngunit sa 3 araw, isang nakakagulat na balita ang dumating mula sa kabanatuan. Ang resulta ng opisyal na pagsusuri ng forensic na ginawa ng medical team ay tapos na. Isang selyadong brown na sobre ang dinala ng isang opisyal sa istasyon ng pulisya. Lahat ng petugas ay naghihintay ng may tensyon sa mukha.
Nagbago ang direksyon ng imbestigasyon, ngayon ay nakatuon na sa mga pinakamalapit. Alam nila na ang sagot mula sa sobrang iyon ang magtatakda ng susunod na direksyon ng imbestigasyon. Nang buksan ang selyo, tumahimik ang silid. Binasa ng pinuno ng team ang resulta ng may mahinang boses. Ngunit malinaw, sina Miguel at Angelo ay hindi namatay dahil sa pagkalunod. Walang palatandaan ng pagkaubos ng hininga dahil sa tubig. Sa halip, sa loob ng kanilang katawan ay natagpuan ang mataas na antas ng lason. Isang lason na karaniwang ginagamit upang pumatay ng daga. Ang kapaligiran sa silid ay agad na naging mabigat. Isang batang pulis ang huminga ng malalim habang ang iba ay yumuko. Nalaman nila na ang kasong ito ay hindi na isang sakuna lamang. Ito ay isang sinadyang krimen. Ang balita ay agad na nakarating sa barangay. Ang mga residenteng nakarinig ay natigilan. Isang ina ang nakabitaw sa timba ng tubig na kanyang dala. Isang ama ang nagtakip ng mukha gamit ang dalawang kamay. Lahat ay hindi makapaniwala na ang dalawang maliliit na bata ay maaaring maging biktima ng nakamamatay na lason. Sa kanyang bahay, narinig ni Berto ang balita mula sa isang otoridad. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang kanyang asawa ng may blankong mata. Si Rowena ay napaupo. Dumaloy ng malakas ang luha. Sumigaw siya, tinatanggihan ang katotohanan na ang kanyang mga anak ay hindi namatay dahil sa sakuna, kundi dahil sa gawa ng isang tao. Ang kanyang sigaw ay yumanig sa puso ng lahat ng nakarinig. Pinuntahan ni Kapitan Armando ang bahay na iyon ng gabi. Sa mabigat na boses, sinabi niya na ito ang pinakamabigat na pagsubok para sa barangay. Pinaalalahanan niya na ang katotohanan ay dapat hanapin hanggang sa maging malinaw dahil ang hustisya ay hindi dapat tumigil sa gitna ng daan. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik lalo sa mga residenteng nagtipon. Agad na binago ng mga pulis ang direksyon ng imbestigasyon. Hindi na sila nakatuon sa hinalang pagkalunod. Ngayon ay inaalam nila kung sino ang maaaring nagbigay ng lason kina Miguel at Angelo. Ang lason na iyon ay hindi maaaring pumasok ng hindi sinasadya. Tiyak na may isang tao na sadyang naglagay nito sa pagkain o inumin. Ang malaking tanong ay lumitaw. Sino ang sapat na malapit upang hindi maghinala ang mga bata? Sina Miguel at Angelo ay kilalang masunurin. Hindi sila tatanggap ng pagkain mula sa dayo ng madali. Kaya ang hinala ay napunta sa pinakamalapit na bilog, ang mga taong kasama nila sa araw-araw. Ang bulungan sa mga residente ay muling lumakas. May nagsabi, marahil ay may tagalabas na tahimik na pumasok sa barangay. Mayroon ding naglakas loob na bumulong na ang may kagagawan ay marahil ang taong kilala ng mga bata. Ngunit, walang sinuman ang naglakas loob na magbanggit ng pangalan dahil ang hinala ay masyadong mabigat para sabihin basta-basta. Si Rowena ay nakaupo sa sala ng may blankong mata. Hawak niya ang larawan ng kanyang dalawang anak. Pabulong niyang sinabi na gusto niyang malaman kung sino ang may pusong gumawa nito. Niyakap ni Berto ang kanyang asawa. Kahit na ang kanyang sariling puso ay durog, naramdaman niyang nabigo siyang protektahan ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, muling umalinggaw ang mga dasal sa kapilya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dasal ay hindi lamang para sa kaluluwa ni Miguel at Angelo. Ipinagdasal din na ang katotohanan ay agad na mabunyag. Lumuhod ang mga residente ng may mabigat na puso, humihiling sa Diyos na buksan ang daan. Sa istasyon ng pulisya, ang mga investigador ay nakaupo sa paligid ng malaking mesa. Nakalatag ang mapa ng Barangay San Isidro. Ang mga pangalan ay itinala. Bawat taong may kaugnayan kina Miguel at Angelo ay nagsimulang suriin. Sinabi ng pinuno ng team na ang may kagagawan ay hindi lamang malupit kundi tusurin, sinubukang takpan ang bakas sa pamamagitan ng pagtapon sa katawan ng mga bata sa kanal na tila sila ay nalunod. Ang kanyang sinabi ay nagparamdam ng lamig sa buto ng lahat ng naroroon. Ang lihim mula sa silid ng forensic ay nagbukas ng bagong tabing. Ang barangay na dating naniniwala na ito ay isang sakuna lamang ay kailangang tanggapin ngayon ang mapait na katotohanan. May kamay ng tao na kumitil sa buhay ng dalawang inosenteng bata. Ang tanong na nakabitin ay lalong nagpapasikip sa dibdib. Sino ang may gawa? Bakit sila pa? At hanggang kailan maitatago ang katotohanan?
Ang balita mula sa resulta ng forensic ay nagpabago sa buong direksyon ng investigasyon. Ang mga pulis na dating nag-iisip ng posibilidad na nahulog ang mga bata sa kanal ay kailangang harapin ngayon ang katotohanan na ang pagkamatay ay sinadya. Nabungkal ang lumang alitan sa pagitan ng biyenan at manugang. Ang lason ay hindi isang bagay na papasok sa katawan ng hindi sinasadya. Kailangan ng isang tao na magbigay nito at ang taong iyon ay tiyak na sapat na malapit upang tanggapin ni Miguel at Angelo ng walang hinala. Ang pinuno ng mga investigador ay nagpulong kasama ang kanyang mga miyembro sa barangay hall. Nagdikit sila ng malaking papel sa dingding, itinatala ang bawat pangalan na may kaugnayan sa pamilya ni Berto. Isang pulang bilog ang ginawa sa paligid ng mga pangalan ng mga taong pinakamalapit. Isang investigador ang nagpahayag na malaki ang posibilidad na ang may kagagawan ay mula mismo sa loob ng bahay na iyon. Ang mga residenteng nakarinig ng balitang ito ay nagsimulang mag-alala. Ang bulungan na dati ay malabo lamang ay lalong lumakas. Nagtanungan sila sa isa't isa kung sino ang posibleng gumawa niyon. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magbanggit ng pangalan. Alam ng lahat kung gaano kabigat na akusahan ang sariling miyembro ng pamilya. Si Berto ay muling tinawag sa istasyon ng pulisya. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay mukhang mas tensyonado. Tinanong siya tungkol sa mga gawin ng mga bata, tungkol sa kung sino-sino ang karaniwang nagbibigay sa kanila ng pagkain at inumin. Sumagot si Berto nang may paos na boses na bukod sa kanya at sa kanyang asawa, ang mga bata ay pinakamadalas na kasama ng kanilang lola, si Aling Minda. Ngunit, agad niyang idinagdag na ang kanyang ina ay napakamapagmahal sa kanyang mga apo. Tinanggihan niyang maniwala na ang matandang babae ay maaaring gumawa ng masama. Si Rowena ay tinawag din ng may namamagang mata. Sinabi niya na walang kakaiba sa araw na iyon. Naaalala lamang niya na bago umalis papuntang trabaho, pinakain niya ng almusal ang mga bata. Pagkatapos noon, lahat ng gawain ay nasa kanyang biyenan na. Mahina ang kanyang mga salita, ngunit puno ng luha. Siya mismo ay naiipit sa pagitan ng paggalang at pagdududa na nagsisimulang lumitaw sa sulok ng kanyang puso. Ang mga pulis ay nakinig ng tahimik. Hindi sila agad na nagbintang, ngunit ang kanilang mga tala ay lalong nagiging malinaw na nakatuon sa mga tao sa loob ng bahay. Isinulat ng isang investigador na tanging ang pamilya lamang ang may kakayahang magpainom o magpakain sa mga bata ng walang paghihinala. Sa barangay, ang mga residente ay nagtipon sa kapihan, pinag-uusapan ang balitang ito. Isang ama ang nagsabi na mahirap para sa kanya na paniwalaan ang akusasyong iyon. Naalala niya ang maraming pagkakataon nang si Aling Minda ay mukhang napakalambing sa kanyang mga apo. Isang ina ang nagdagdag na siya mismo ay madalas makita si Aling Minda na nagdadala ng kakanin. Ngunit mayroon ding nagsimulang magtanong kung ang pagmamahal na iyon ay totoo o isang mukha lamang na ipinapakita sa publiko. Narinig ni Kapitan Armando ang lahat ng bulungan. Tumayo siya at nagsabi na huwag tayong manghusga ng walang ebidensya. Sabi niya, ang katotohanan ay lalabas sa tamang panahon at ang tungkulin ng mga residente ay panatilihin ang kapayapaan sa barangay. Ang sinabi niyang iyon ay nagpayuko sa ilan dahil sa masyadong mabilis na pag-iisip. Ngunit ng gabing iyon, si Berto ay nakaupo mag-isa sa balkonahe. Dahan-dahang umiihip ang hangin sa gabi, dala ang tunog ng mga kuliglig. Naalala niya ang sinabi ng pulis na ang lason ay hindi maaaring pumasok sa katawan ng mga bata nang hindi ibinibigay. Nagkagulo ang kanyang isip. Gusto niyang maniwala na ang kanyang ina ay hindi kayang gawin iyon. Ngunit hindi rin niya maaaring baliwalain ang katotohanan na nang hapong iyon, ang mga bata ay kasama lamang ng kanyang ina. Lumapit sa kanya si Rowena, umupo sa tabi. Matagal silang natahimik, nakikinig lamang sa tunog ng gabi. Sa wakas ay nagsalita si Rowena nang mahina na siya rin ay hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Mahal niya ang kanyang asawa, iginagalang niya ang kanyang biyenan, ngunit ang sugat ng pagkawala ay nagdulot sa kanya ng maraming tanong. Hinawakan ni Berto ang kamay ng kanyang asawa ng mahigpit. Sinabi niya na anuman ang mangyari, dapat silang magkasamang humarap. Sa istasyon ng pulisya, ang mga investigador ay patuloy na nangangalap ng mga piraso ng impormasyon. Nagsimula silang maghanap kung sino ang bumili ng lason sa daga sa palengke.
Pinuntahan nila ang ilang mga tindero, nagtatanong kung may nagbenta ng ganoong bagay sa mga nakaraang araw. Malabo pa ang sagot ng mga tindero. Naghahanap ng iba pang ebidensya ang pulisya, sinusuyod ang mga kamera sa barangay. Ngunit sigurado ang mga investigador na ang bakas na iyon ay magtuturo sa isang bagay. Ang mga taga-barangay ay muling nabalisa. Mas maaga nilang isinara ang kanilang mga pinto, binabantayan ang kanilang mga anak upang hindi maglaro mag-isa. Ang takot ay lalong lumaki. Dahil kung ang may kagagawan ay totoong mula sa loob ng bahay, nangangahulugan iyon na ang katotohanan ay mas madilim pa kaysa sa inaakala nila. Nang gabing iyon, ang kapilya ay muling napuno ng dasal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dasal ay hindi lamang para sa kaluluwa ni Miguel at Angelo, kundi para na rin sa katapangan. Nagdasal ang mga residente na ang katotohanan ay agad na mabunyag upang wala ng bata pa ang maging biktima. Tumingin si Berto sa kalangitan sa gabi, puno ng luha ang kanyang mga mata. Bumulong siya sa kanyang sarili na handa siyang marinig ang anuman, gaano man kapait, upang matagpuan kung sino ang kumuha sa buhay ng kanyang mga anak. Alam niyang ang daan patungo sa katotohanan ay magiging mahaba at puno ng sugat. Ngunit hindi siya maaaring umatras. Ang anino ngayon ay hindi na nagmumula sa labas ng barangay. Ang anino ay nasa loob mismo ng bahay, bumabalot sa pamilyang nawasak ng pagkawala. At mula rito, ang investigasyon ay pumasok sa isang mas madilim na yugto. Sa ika-4 na araw pagkatapos ng libing, muling tinawag si Berto Gomez sa istasyon ng pulisya. Pagod ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata. Umupo siya sa malamig na silyang kahoy, kaharap ang investigador na naghanda na ng mga tala. Ang mga tanong sa pagkakataong ito ay mas malalim. Hindi lamang tungkol sa araw ng pangyayari, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay sa loob ng bahay. Sa mahinang boses, nagsimulang magkwento si Berto. Sinabi niya na ang kanyang buhay may asawa ay hindi palaging payapa. Ang relasyon sa pagitan ng kanyang asawa na si Rowena at kanyang ina na si Aling Minda ay madalas na puno ng tensyon. Yumuko siya, tila nabibigatan na aminin, ngunit ang katotohanang iyon ay hindi na maitatago pa. Ayon kay Berto, madalas magreklamo si Aling Minda na ang kanyang manugang ay hindi marunong mag-asikaso ng bahay. Sabi niya, si Rowena ay masyadong magastos, hindi gaanong masipag maglinis, at hindi kailanman tunay na gumalang sa matatanda. Sa tuwing uwi si Berto mula sa trabaho, ipinaparating ng kanyang ina ang mga reklamong iyon ng may pagkainis. Sa kabilang banda, naramdaman ni Rowena na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nagtatrabaho siya sa paggawaan ng damit mula umaga hanggang hapon. Upang makatulong sa ekonomiya ng pamilya, naramdaman niyang hindi siya pinahahalagahan. Para sa kanya, ang mga salita ng kanyang biyenan ay mas madalas na kritisismo kaysa suporta. Masakit ang kanyang puso. Sa tuwing kailangan niyang pigilan ang luha sa kusina. Habang naririnig ang masasakit na komento mula sa kanyang biyenan. Si Berto ay madalas na naiipit sa gitna. Mahal niya ang kanyang asawa, ngunit iginagalang din niya ang kanyang ina. Sinubukan niyang pakalmahin ang dalawa, ngunit madalas ay nabibigo. Minsan, ang boses ng pag-aaway ay naririnig hanggang sa labas ng bahay. Ang mga kapitbahay na dumadaan ay nagkukunwaring hindi naririnig. Kahit nasa kanilang puso, alam nilang ang pamilyang iyon ay may malalim na sugat. Itinala ng investigador ang lahat ng maingat. Nagpalitan sila ng tingin, nagsisimulang makita ang posibleng motibo. Ngunit hindi sila agad na nagbintang. Alam nilang maraming pamilya sa barangay ang nakararanas din ng pag-aaway sa pagitan ng biyenan at manugang. Ngunit sa kasong ito, ang tensyon na iyon ay maaaring maging susi upang buksan ang misteryo. Sa bahay, umiyak si Rowena nang hilingin na ikwento ang parehong bagay. Sinabi niya na araw-araw siyang nakakaramdam ng pagkabigla. Hindi siya kailanman naging malaya na gawin ang anumang bagay dahil palagi siyang binabantayan at pinupuna. Inamin niyang madalas siyang nakakaramdam na nag-iisa kahit na nakatira sa bahay na puno ng tao. Ang kanyang mga salita ay lumabas ng may pag-aalinlangan. Sa pagitan ng mga hikbi na hindi niya mapigilan. Ilang kapitbahay din ang tinawag upang magbigay ng pahayag. Isang ina ang nagsabi na madalas siyang nakakarinig ng boses ng pag-aaway mula sa bahay ni Berto. Sabi niya, hindi na iyon bago.
Matagal ng taon na silang dalawa ay hindi magkasundo. Ngunit itinuturing ito ng mga residente na normal na bagay. Dahil ang relasyon ng biyenan at manugang ay madalas na mahirap. Bumuntong hininga ng malalim si Kapitan Armando ng tanungin. Ipinakita ng recording si Aling Minda na inaakay ang mga apo at bumalik ng mag-isa. Sinabi niya na minsan niyang sinubukang payuhan ang dalawa. Pinuntahan niya ang bahay na iyon, humihiling na magrespetuhan sila. Ngunit ang kanyang payo ay hindi gaanong nakatulong. Ang tensyon ay nanatili at alam ng lahat sa barangay kahit na walang sinuman ang naglakas loob na makialam pa. Ang mga pahayag na iyon ay lalong nagpakumbinsi sa mga investigador na ang alitan sa loob ng bahay na ito ay hindi lamang isang maliit na problema. Marahil ay may isang tao na masyadong matagal nang nagtatanim ng sama ng loob. At nang umabot sa sukdulan ang emosyon, ang lason ay maaaring maging kasangkapan upang ilabas ang paghihiganti. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naramdaman ni Berto na siya ay durog. Umiyak siya sa silid ng investigador, sinasabing hindi niya kailanman inakala na ang problema sa pamilya ay maaaring humantong sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Naalala niya ang sinabi ng mga matatanda na kahit ang hayop ay hindi kinakain ang sariling anak. Ayaw niyang maniwala na ang kanyang ina ay maaaring magbago at maging ganoon kalupit. Ngunit ang mga katotohanan sa harap niya ay nagpamulat sa kanya. Nang gabing iyon, umuwi si Berto nang may mabigat na hakbang. Umupo siya sa balkonahe kasama si Rowena. Matagal silang natahimik, tanging ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno ng saging ang kasama. Sa wakas ay nagsalita si Rowena na madalas siyang nakakaramdam na hindi na niya kaya, ngunit nananatiling lumalaban para sa mga bata. Ngayon, wala na ang mga bata at ang sugat sa kanyang puso ay lalong lumalim. Hinawakan ni Berto ang kanyang kamay, sinusubukang magbigay ng lakas. Sinabi niya na anuman ang mabunyag, dapat silang maging handa dahil ang katotohanan. Gaano man kapait, ay mas mabuti pa rin kaysa mabuhay sa anino ng kasinungalingan. Sa malayo, maririnig ang tunog ng dasal mula sa kapilya. Ang mga residente ay nagdarasal pa rin na ang katotohanan ay agad na mabunyag. Ngunit sa puso ng maraming tao ay nagsimulang tumubo ang paniniwala na ang malaking lihim ay hindi na nagmumula sa labas ng barangay. Ang lihim ay nasa loob mismo ng bahay ng pamilya ni Berto. Nakatago sa likod ng basag na relasyon sa pagitan ng isang ina at kanyang manugang. Pagkatapos marinig ang tungkol sa alitan sa loob ng pamilya ni Berto, naramdaman ng mga pulis na kailangan nilang maghanap ng mas matibay na ebidensya. Ang mga pahayag ay maaaring dala ng emosyon, ngunit ang totoong ebidensya ay hindi maitatanggi. Dahil dito, nagpasya silang suyurin ang buong barangay San Isidro upang maghanap ng mga recording ng kamera. Ang gawaing ito ay hindi madali. Ang San Isidro ay isang simpleng barangay. Karamihan sa mga bahay ay yari pa rin sa kawayan o kahoy. Hindi lahat ng residente ay mayroong security camera. Mayroon pa nga ang hindi sanay sa ganoong uri ng teknolohiya. Ngunit sinubukan pa rin ng mga pulis dahil tanging ang mata ng elektroniko ang maaaring mag-record ng totoong pangyayari nang hindi naaapektuhan ng awa o luha. Ilang petugas ang naglakad bahay, kumatok sa mga pinto ng may paggalang. Ipinaliwanag nila ang layunin ng kanilang pagdating. Humihingi ng pahintulot na tingnan ang mga recording kung mayroon. May mga residente na agad na pumayag na tumulong. Mayroon ding nag-aalangan dahil natatakot na maabala. Kailangang maging matyaga ang mga pulis, pakalmahin sila, minsan pa nga ay maghintay ng matagal bago payagang tumingin. Sinamahan ni Kapitan Armando ang mga petugas sa paglilibot. Ang presensya ng matandang iginagalang ng mga residente ay nagpapakalma sa marami. Sa malumanay na boses, sinabi niya na ito ay para sa hustisya ni Miguel at Angelo. Ang kanyang mga salita ay nagpatango sa ilang residente na una ay nag-aalangan at nagbukas ng pinto ng kanilang mga bahay. Ang mga recording ay nagsimulang makolekta. May kamera na nakatutok lamang sa kulungan ng manok. May nagre-record ng maliit na kalsada na puno ng mga batang naglalaro. Mayroon ding sira kaya malabo ang kuha. Ang mga petugas ay umupo ng maraming oras sa barangay hall, pinapanood muli ang bawat segundo. Pagod na ang kanilang mga mata, ngunit ang kanilang diwa ay hindi nawawala. Isang batang pulis ang nagsabi na hindi sila maaaring magpalampas ng anuman.
Paulit-ulit niyang pinanood ang recording, itinatala ang bawat paggalaw. Ang kanyang mga kasamahan ay nakatuon din, pinipigilan ang antok. Ang kanilang mga gabi ay napuno ng tunog ng lumang bentilador at ang tunog ng paulit-ulit na pag-click ng mouse. Si Berto ay paminsan-minsang dumarating upang tumingin. Kumakabog ang kanyang dibdib sa tuwing ang screen ay nagpapakita ng anino ng taong dumadaan. Umaasa siyang ang katotohanan ay agad nalilitaw. Kahit na natatakot sa kung ano ang makikita, si Rowena ay nakaupo sa tabi niya, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Alam nilang dalawa na ang recording na ito ay maaaring magbago ng lahat. Lumipas ang mga araw, 10-10 oras ng recording ang napanood. Sa simula ay tila walang kabuluhan dahil karamihan ay nagpapakita lamang ng karaniwang gawain. Mga batang naglalaro ng bola, mga ina na nagdadala ng timba ng tubig, o mga ama na umuuwi mula sa palayan na may dalang asarol sa balikat. Lahat ay mukhang normal. Tila ba walang trahedyang nangyari? Ngunit ang mga investigador ay hindi sumuko. Naniniwala silang ang mata ng kamera ay hindi kailanman natutulog. Gaano man kaliit ang paggalaw ay maaaring maging pahiwatig. Patuloy silang naghanap, paulit-ulit na pinanood, pinalalaki ang malabong kuha, at itinatala ang oras ng maingat. Madalas na nakaupo si Kapitan Armando upang samahan sila. Kahit napagod na rin ang kanyang mga mata, sinabi niya na ang katotohanan ay talagang hindi madaling hanapin, ngunit sigurado siyang hindi hahayaan ng Diyos na magtago ang kasamaan magpakailanman. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas sa lahat ng nagtatrabaho ng gabing iyon. Sa wakas, pagkatapos ng maraming araw na panonood ng recording, isang petugas ang nagpatigil sa video sa screen. Pinalaki niya ang kuha. Nakita ang isang matandang babae na naglalakad habang hawak ang kamay ng dalawang maliliit na bata. Ang oras na nakatala sa screen ay nagpapakita ng bandang 3 oras ng hapon, eksakto sa araw ng trahedya. Tumahimik ang silid. Lahat ng mata ay nakatuon sa screen. Kahit na medyo malabo ang kuha, ang figura ay halos kamukha ng isang taong kilala nila. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Aling Minda. Ang mga sumunod na segundo ay nagpakita na siya ay naglalakad kasama sina Miguel at Angelo patungo sa direksyon ng kanal ng patubig. Ang kamera ay nakarecord lamang hanggang sa sila ay nawala sa likod ng mga puno. Makalipas ang 20 minuto, muling lumitaw ang figura ni Aling Minda, mag-isa. Kalmado ang kanyang mukha, dahan-dahan ang kanyang paglakad. Tila walang nangyari. Nagkatinginan ang mga pulis. Si Berto na nakakita sa screen ay natigilan. Nanginginig ang kanyang katawan. Tinakpan ni Rowena ang kanyang bibig gamit ang kamay. Dumaloy ang kanyang mga luha. Walang salita na kayang bigkasin. Tumayo si Kapitan Armando ng may maputlang mukha. Huminga siya ng malalim at sinabi na ang recording na iyon ang sagot na matagal nang hinahanap. Paos ang kanyang boses, puno ng kalungkutan. Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa barangay ay lalong naging mabigat. Ang katotohanan ay nagsimulang magpakita at ito ay mas mapait pa kaysa sa inaakala ng sinuman. Nang paulit-ulit na ipinakita ang recording mula sa kamera, ang kapaligiran sa silid ay naging tensyonado. Walang maririnig kundi ang ugong ng lumang bentilador. Bawat taong naroroon ay nakatitig sa screen ng may malalaking mata na tila hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang figura ng matandang babae ay napakalinaw. Kahit na medyo malabo ang kuha, ang kanyang paraan ng paglakad, ang balabal na kanyang suot, maging ang hugis ng kanyang katawan ay halos kamukha ni Aling Minda. Si Berto Gomez ay nakaupo ng matigas sa kanyang upuan. Nakakuyom ang kanyang mga kamay, maputla ang kanyang mukha. Hindi niya kayang lumingon sa sinuman. Ang kanyang puso ay naglalaban sa pagitan ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina at ang pagkasira ng isang ama na nawalan ng mga anak. Si Rowena na nakaupo sa tabi niya ay nagtakip ng mukha gamit ang dalawang kamay. Sumabog ang kanyang iyak, nanginginig ang kanyang katawan. Ipinakita ang recording sa harap ni Aling Minda sa istasyon ng pulisya, hindi na siya nakatanggi. Paulit-ulit na pinanood ng isang investigador ang bahaging iyon. Una, malinaw na nakita si Aling Minda na hawak ang kamay ni Miguel at Angelo. Naglalakad sila ng magkasama patungo sa direksyon ng kanal ng patubig. Pagkatapos noon, blanko ang screen dahil natakpan ng mga puno.
Makalipas ang 20 minuto, muling lumitaw si Aling Minda. Sa pagkakataong ito, naglalakad siyang mag-isa. Dahan-dahan ang kanyang paglakad, patag ang kanyang mukha, walang bakas ng pagpapanik, walang pagkabalisa. Tila ba kararating lang niya mula sa gulayan. Isang batang pulis ang pabulong na nagsabi na ito ang pinakamahalagang ebidensya na kanilang natagpuan. Ang recording na ito ay hindi maitatanggi. Lumingon siya sa kanyang nakatataas na opisyal na tumango ng may seryosong mukha. Alam ng lahat na mula sa sandaling iyon, ang direksyon ng investigasyon ay hindi na malabo. Ang balita tungkol sa recording ay agad na kumalat sa mga residente ng barangay. Nang gabing iyon, maririnig ang bulungan sa bawat bahay. May nagtakip ng bibig gamit ang kamay. May tumulo ang luha dahil hindi makapaniwala. Paanong ang isang lola na kilalang mapagmahal ay maaaring lumitaw sa ganoong recording? Si Kapitan Armando ay tinawag sa barangay hall upang personal na makita. Nang may nanginginig na mata, tinitigan niya ang screen. Pagkatapos ng ilang segundo, ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Paos ang kanyang boses nang sabihin niyang ang katotohanan ay madalas na masakit. Idinagdag niya na kahit gaano kapait, kailangang tanggapin ng barangay ang nakikita. Sa wakas ay tumayo si Berto, lumabas ng silid. Walang direksyon ang kanyang paglakad, bagsak ang kanyang mga balikat. Hindi niya kayang tingnan ang recording ng matagal. Sa labas, tumingin siya sa kalangitan sa gabi. Dumaloy ang kanyang mga luha ng walang tunog. Ang kanyang puso ay basag na basag. Si Rowena ay nanatiling nakaupo sa loob ng silid. Tinitigan niya ang blankong screen matapos tumigil ang video. Sa kanyang puso, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magtanong kung bakit. Ngunit ang boses na iyon ay lumabas lamang sa anyo ng pag-iyak. Lumapit ang isang investigador, inabutan siya ng isang basong tubig. Ngunit umiling lamang si Rowena, hindi kayang uminom. Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa barangay ay naging isang bigat na halos hindi na kayang dalhin. Ang mga residente na dating sinusubukang pakalmahin ang kanilang mga puso ay humarap ngayon sa mapait na katotohanan. Nagsimula nilang pag-usapan muli ang lahat ng maliliit na bagay na dati nilang nakita. May nagsabi na marahil ang malumanay ng ngiti ni Aling Minda ay isang maskara lamang. Mayroon ding umiyak dahil naramdaman nilang pinagtaksilan sila ng taong pinagkakatiwalaan nila. Sa bahay, ang larawan ni Miguel at Angelo ay nakasabit pa rin sa dingding. Umupo si Rowena sa harap nito, hinahaplos ang larawan ng mukha ng kanyang mga anak. Si Berto ay nakatayo sa likuran. Tahimik, walang salita. Alam nilang dalawa na mula ngayon, ang kanilang pamilya ay hindi na magiging pareho pa. Inihanda ng mga pulis ang susunod na hakbang. Alam nilang ang recording na ito ay hindi pa sapat upang mapaamin ang isang tao, ngunit ito ang susi upang buksan ang daan. Gamit ang ebidensyang mayroon, nagplano sila ng muling pagtawag kay Aling Minda. Naglakad pa uwi si Kapitan Armando ng gabing iyon nang may mabigat na hakbang. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang barangay na ito ay maitatala sa kasaysayan, hindi dahil sa masaganang ani o lunti ang palayan, kundi dahil sa madilim na trahedya na sinapit ng dalawang inosenteng bata. Basa ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang boses nang ipagdasal niya na ang katotohanan ay agad nang mabunyag ng buo. Ang recording na iyon ay naging ebidensya na hindi mabubura. Ang mata ng kamera ay nagsalita ng tapat, binuksan ang tabing na matagal nang tinatakpan ng luha. At mula rito, ang daan patungo sa pag-amin ay magsisimula, kahit na puno ng sakit para sa lahat ng sangkot. Ilang araw pagkatapos matagpuan ang recording ng kamera, muling tinawag ng mga pulis si Aling Minda sa istasyon. Dumating ang matandang babae nang may mabagal na hakbang, suot ang isang kupas na balabal. Mapula ang kanyang mga mata na tila hindi pa natutulog. Siya ay umamin, ikinuwento kung paano niya nilason ang kanyang mga apo dahil sa galit. Hawak niya ang isang maliit na tela na paminsan-minsan ay ginagamit niya upang punasan ang kanyang mga luha. Sa silid ng investigador, tahimik ang kapaligiran, tanging ang tunog ng segundo ng orasan sa dingding ang malinaw na maririnig. Pinaupo ng investigador si Aling Minda. Hindi sila agad na nagtanong. Isa sa kanila ay tinitigan lamang siya ng tahimik, hinayaang kumalma siya. Sa paos na boses, nagsimula siyang magsalita. Sinabi niya na wala siyang kasalanan, na mahal niya ang kanyang mga apo.
Ang kanyang mga salita ay puno ng panaghoy. Itinaas pa niya ang kanyang mga kamay sa mukha, na tila nagmamakaawa na paniwalaan. Makalipas ang ilang minuto, binuksan ng investigador ang laptop sa mesa. Umilaw ang screen, ipinapakita ang larawan na gumimbal sa buong barangay. Nang may kahinahunan, pinindot ng investigador ang play button. Ipinakita ng video ang figura ni Aling Minda na naglalakad habang hawak sina Miguel at Angelo patungo sa direksyon ng kanal. Pagkatapos noon, blanko ang screen na natakpan ng mga puno. Pagkatapos ay makikita siyang bumalik ng mag-isa. Dahan-dahan ang kanyang paglakad, patag ang kanyang mukha. Agad na tumahimik ang silid. Tinitigan ni Aling Minda ang screen nang may nanlalaking mata. Ang kanyang kamay na may hawak na tela ay nanginginig ng husto. Maputla ang kanyang mukha, gumagalaw ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumalabas. Dumaloy ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang dahil sa lungkot, kundi dahil na rin sa pagiging sulok. Sinabi ng investigador sa mahinahong boses na ang recording na ito ay ebidensya na hindi maitatanggi. Idinagdag niya na ang katotohanan ay mas mabuting sabihin ngayon kaysa itago ng mahigpit. Hindi tumaas ang kanyang boses, ngunit mariin na nagpabigat lalo sa kapaligiran ng silid. Sinubukan ni Aling Minda na magsalita. Pabulong niyang sinabi na naglakad lamang siya, kasama ang kanyang mga apo. Wala nang iba. Ngunit nang i-replay ng investigador ang recording, ipinapakita ang pagkakaiba sa pagitan ng oras na kasama niya ang dalawang bata at ang oras na bumalik siyang mag-isa. Ang kanyang mga salita ay natigil. Si Berto na pinayagang dumalo sa silid ay yumuko. Nanginginig ang kanyang mga balikat, tumulo ang kanyang mga luha sa sahig. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay nahati sa dalawa sa pagitan ng pagmamahal bilang anak at galit bilang isang ama na nawalan. Si Rowena ay nakaupo sa sulok ng silid. Basa ang kanyang mukha sa luha. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi sumigaw. Para sa kanya, ito ang pinakamasakit na sandali. Hindi niya kailanman inakala na ang babaeng dapat sanang tagapagtanggol ay lilitaw sa recording na magiging ebidensya. Lumipas ang ilang minuto sa katahimikan. Sa wakas ay inilagay ni Aling Minda ang kanyang maliit na tela sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, mahina ang kanyang boses. Sinabi niya na hindi na niya kaya. Nang may pag-aalinlangan, inamin niya na may galit sa kanyang puso na matagal na niyang itinatago para sa kanyang manugang. Ang galit na iyon ay lumalaki araw-araw hanggang sa takpan nito ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga apo. Ang silid ay napuno ng mas matinding katahimikan. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng pinipigilang pag-iyak mula kina Berto at Rowena. Nanatiling kalmado ang investigador. Itinatala ang bawat salita. Nagpatuloy si Aling Minda ng may putol-putol na boses. Ikinuwento niya na sa araw na iyon, sadyang hinaluan niya ng lason sa daga ang isang matamis na inumin at ibinigay ito kina Miguel at Angelo. Matapos makita silang nanghina, dinala niya ang maliliit na katawan sa kanal ng tubig upang pagtakpan ang kanyang ginawa. Inakala niyang maniniwala ang lahat na sila ay nalunod. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa lahat ng nakarinig. Maging ang mga bihasang investigador ay napabuntong hininga. Alam nilang ang kanilang tungkulin ay makinig at magtala, ngunit ang kanilang mga puso ay nananatiling tao na nayanig din. Sa wakas ay tinakpan ni Berto ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Nabasag ang kanyang boses nang sabihin niyang hindi niya kailanman inakala na ang kanyang sariling ina ay kayang gawin iyon. Napuno ng kanyang iyak ang silid. Niyakap lamang siya ni Rowena kahit na siya mismo ay durog na durog. Ang pag-amin na iyon ay naging sukdulan. Wala nang dahilan para tumanggi. Ang recording ng kamera at ang mga salita mula mismo sa bibig ni Aling Minda ay nagsara na sa lahat ng iba pang posibilidad. Ang mapait na katotohanan ay nakalatag na ngayon sa mesa, malinaw at hindi maitatanggi. Nang gabing iyon, mabilis na kumalat sa barangay ang balita tungkol sa pag-amin ni Aling Minda. Umiyak ang mga residente, ang ilan ay nagalit. Ang ilan ay natahimik lamang nang may maputlang mukha. Naramdaman nilang pinagtaksilan sila ng figura na matagal na nilang iginagalang. Ang barangay San Isidro ay hindi na magiging pareho pa pagkatapos ng araw na iyon.
Kinaumagahan, muling nagulat ang Barangay San Isidro. Inanunsyo ng mga pulis na magsasagawa ng rekonstruksyon ng pangyayari sa kanal ng patubig sa likod ng bahay ng pamilya ni Berto. Ang layunin ay upang tiyakin ang pahayag ni Aling Minda na umamin na. Mabilis na kumalat ang balita na nagpadagsa sa mga residente mula pa lamang sumisikat ang araw. Gusto nilang makita ng personal kung paano nangyari ang trahedya. Sa tabi ng kanal, muling ikinabit ang harang. Nagbabantay ang mga petugas sa bawat sulok, inaayos ang mga residente upang hindi masyadong lumapit. Ngunit, siksikan pa rin ang mga tao. Ang mga malungkot na mukha ay maihalong pag-usisa at galit. Marami pa rin ang nahihirapang maniwala na ang isang lola ay kayang gawin ang ganoong kalupitan sa kanyang sariling mga apo. Dinala si Aling Minda ng may nanginginig na mga kamay. Gusot ang kanyang balabal, maputla ang kanyang mukha. Yumuko siya, iniiwasan ang mga titig ng mga residente na tumatagos na parang kutsilyo. Mahigpit na hawak niya ang maliit na tela. Katulad ng nang tawagin siya sa istasyon ng pulisya. Hindi marinig ang kanyang boses. Tanging ang kanyang mabagal na mga hakbang sa basang lupa. Hiningi ng mga pulis na ipakita niyang muli kung ano ang kanyang ginawa. Sa mahinang boses, nagbigay ng instruksyon ang investigador. Kinuha ni Aling Minda ang isang plastik na baso na inihanda bilang props. Nanginginig ang kanyang kamay nang magsalin ng tubig at nagkunwaring nagbudbod ng lason. Ang mga residenteng nakasaksi ay nagsimulang umiyak. Ang ilan ay nagtakip ng mukha dahil hindi kayang tingnan. Pagkatapos noon, nagkunwari siyang iniabot ang inumin sa dalawang maliit na manika na inilagay bilang kapalit nina Miguel at Angelo. Mahina ang kanyang boses habang ginagaya ang malumanay na pananalita na ginamit niya upang hikayatin ang kanyang mga apo. Maraming tao ang natigilan, hindi makapaniwala na sa likod ng kabaitan na iyon ay nagtatago ang nakamamatay na intensyon. Pagkatapos, sa mabagal na hakbang, binuhat niya ang mga manika isa-isa patungo sa kanal. Bumaba siya sa madulas na gilid at inilagay ang mga manika sa ibabaw ng malabong tubig. Sumigaw ang mga residente, ang ilan ay umiyak ng malakas. Isang ina ang napaupo habang sinasabing hindi niya kayang tingnan. Si Berto ay nakatayo sa malayo sa likod ng mga tao. Matigas ang kanyang mukha, mapula ang kanyang mga mata. Hawak ni Rowena ang kanyang braso. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Hindi nila kayang lumapit pa. Ang makita ang rekonstruksyon na iyon ay tila paghiwa sa lumang sugat na hindi pa naghihilom. Si Kapitan Armando na nakatayo sa harap na linya ay yumuko ng malalim. Dumaloy ang kanyang mga luha sa lupa. Bumulong siya na ito ang katibayan kung gaano kalalim ang galit na maaaring sumakop sa puso ng isang tao. Nanginginig ang kanyang boses, puno ng kalungkutan. Ang kapaligiran sa paligid ng kanal ay lalong uminit. Ilang kabinataan ang sumigaw sa galit. Hindi sila makapaniwala na ang babaeng matagal na nilang iginagalang ay nagawang gumawa ng ganoon. Kinailangan ng mga pulis na pakalmahin sila, hinihiling sa mga residente na magtimpi. Ang rekonstruksyon ay kailangang magpatuloy hanggang sa matapos. Pagkatapos ipakita ang lahat ng hakbang, sandaling tumahimik ang kapaligiran. Tanging ang tunog ng hangin na umiihip sa mga puno ng kawayan. Umupo si Aling Minda sa isang plastik na upuan na inihanda. Blanko ang kanyang mukha, nakatitig sa lupa, wala ng luha, tanging malalim na pagod. Inanunsyo ng mga pulis na tapos na ang rekonstruksyon. Hiniling nila sa mga residente na umuwi ng maayos. Ngunit, marami ang nanatiling nakatayo, nakatitig ng matalim kay Aling Minda. May pabulong na nagsasalita, may umiling lamang ng may dismaya sa mukha. Nang dalhin ng sasakyan ng pulis si Aling Minda palayo, maririnig pa rin ang tunog ng iyakan. Ilang maliliit na bata ang nagtanong sa kanilang mga magulang, bakit gumawa ng masama si Lola? Niyakap lamang ng mga ina ang kanilang mga anak ng mahigpit, hindi alam kung ano ang isasagot. Nang gabing iyon, muling nalunod sa kalungkutan ang Barangay San Isidro. Nagtipon ang mga residente sa kapilya, nagdasal ng matagal. Nagdasal sila hindi lamang para sa kaluluwa ni Miguel at Angelo, kundi pati na rin upang ang kanilang mga puso ay maging matatag sa pagharap sa mapait na katotohanan. Ang rekonstruksyon na iyon ay naging tuldok na nag-ugnay sa lahat ng piraso ng kwento. Wala nang puwang para tumanggi.
Alam na ng lahat ngayon kung paano nawala ng buhay ang dalawang inosenteng bata. Ang tahimik na barangay na iyon ay nagbago magpakailanman. Minulto ng isang trahedya na ipinanganak mula sa galit sa loob ng isang tahanan. Dumating na ang araw ng paglilitis. Mula pa umaga, ang langit ay nababalot ng kulay abong ulap. Bumagsak ang ambon, binabasa ang kalsadang lupa patungo sa bulwagan ng katarungan sa kabanatuan. Ang mga taga-barangay ay sama-samang pumunta. Ang ilan ay nakamotorsiklo, ang ilan ay nakisabay sa mga truck. Gusto nilang masaksihan ng personal kung paano isasara ng batas ang madilim na kabanatang ito. Sa loob ng silid ng paglilitis, tensyonado ang kapaligiran. Puno ang mga upuan ng mga manonood. Ang mga malungkot na mukha ay nakatitig sa harap, patungo sa upuan ng akusado. Doon nakaupo si Aling Minda, ang matandang babae na ngayon ay sentro ng atensyon. Gusot ang kanyang balabal, ang kanyang katawan ay tila mas lumiit kaysa dati. Yumuko siya, hindi naglakas loob na tumingin sa sinuman. Sa kabilang panig, magkatabing nakaupo sina Berto Gomez at Rowena. Pagod ang kanilang mga mukha. Namamaga ang kanilang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Mula nang mawala sina Miguel at Angelo, ang kanilang mga gabi ay napuno lamang ng dasal at luha. Ngayong araw, dumating sila hindi lamang bilang mga magulang na nagdadalamhati, kundi bilang mga saksi na humihingi ng hustisya. Nang pumasok ang hukom sa silid, lahat ay tumayo. Malakas na tumunog ang martilyo na lalong nagpatindi sa kapaligiran. Binasa ng piskal ang sakdal ng may malakas na boses. Ipinaliwanag niya kung paano plinano ni Aling Minda ang kanyang ginawa. Sadyang binili ang lason sa daga at hinalo sa matamis na inumin. Pagkatapos noon, itinapon niya ang katawan ng kanyang mga apo sa kanal ng patubig upang pagtakpan ang bakas. Lahat ay detalyadong ipinaliwanag na nagpabuntong hininga sa lahat ng nakarinig. Yumuko si Berto, tumulo ang kanyang mga luha. Mahigpit na hinawakan ni Rowena ang kanyang kamay, sinusubukang magpakatatag kahit na nanginginig ang kanyang katawan. Bawat salita ng sakdal ay tila kutsilyo na tumutusok sa lumang sugat. Oras na para magsalita ang depensa. Sinubukan ng abogado na kasama ni Aling Minda na humingi ng mas magaan na parusa. Sinabi niya na matanda na ang kanyang kliyente, mahina ang kalusugan, at inamin na niya ang kanyang ginawa. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila mahina sa gitna ng bigat ng krimeng ginawa. Umiling lamang ang mga naroroon. Ang ilan ay tumulo pa ang luha dahil hindi kayang marinig ang dahilang iyon. Nang bigyan ng pagkakataong magsalita, tumayo si Aling Minda ng may nanginginig na katawan. Mahina ang kanyang boses. Halos matabunan ng tunog ng ulan sa labas. Sinabi niya na nagsisisi siya, na ang kanyang puso ay pinagharian ng galit at sama ng loob sa kanyang manugang. Inamin niya na ang galit ay nagbulag sa kanyang mga mata at puso hanggang sa nagawa niyang saktan ang sariling mga apo. Dumaloy ang kanyang mga luha, ngunit walang sinuman ang nakaramdam ng awa. Masyadong malalim ang sugat na kanyang iniwan. Pagkatapos noon, nagbigay ng maikling panahon ang hukom para sa deliberasyon. Tumahimik ang silid. Lahat ay naghihintay ng may pigil na hininga. Tinakpan ni Berto ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Habang si Rowena ay nakatitig lamang sa kawalan sa harap. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang hukom. Sa malakas na boses, binasa niya ang desisyon. Idineklara ng korte na ang ginawa ng akusado ay planadong pagpatay na may pambihirang antas ng kalupitan. Hindi lamang siya kumitil ng buhay ng sariling mga apo, kundi sinubukan ding pagtakpan ang krimen sa pamamagitan ng pagpapalabas na ito ay aksidente. Ang kanyang ginawa ay tinasa bilang lampas sa hangganan ng pagiging tao. Ang huling hatol ay ibinaba, parusang kamatayan. Nag-ingay ang silid. Ilang residente ang tumulo ang luha. May humagulgol ng malakas, mayroon ding yumuko lamang sa katahimikan. Napaupo si Berto sa upuan. Malakas na nayanig ang kanyang katawan. Niyakap siya ni Rowena. Dumaloy ng malakas ang kanyang mga luha. Alam nilang naibigay na ang hustisya, ngunit ang pakiramdam ng pagkawala ay hindi pa rin mapapawi. Si Aling Minda ay napaupo ng mahina, blanko ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala nang panaghoy, tanging isang matandang mukha na nilamon ng pagsisisi.
Agad siyang dinala ng mga pulis palabas ng silid. Tinitigan siya ng mga residente ng maihalong galit at lungkot. May bumulong na ito ang karapat-dapat na katapusan. Pagkatapos ng paglilitis, umuwi ang mga taga-barangay ng may mabigat na puso. Sa daan, tanging ang tunog ng ulan ang kasama. Walang gaanong nagsasalita. Lahat ay abala sa kani-kanilang iniisip, pinagninilayan kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng trahedyang ito. Nang gabing iyon sa kapilya ng barangay, muling umalinggaw ang dasal. Sa pagkakataong ito, ang dasal ay hindi lamang para kina Miguel at Angelo, kundi para rin sa lahat ng pamilya upang hindi na muling pagharian ng galit. Tumayo si Kapitan Armando sa harap ng mga residente ng may paos na boses. Sinabi niya na ang kasong ito ay isang paalala para sa lahat. Binigyang diin niya na ang maliit na alitan sa loob ng pamilya, kung hindi mapapawi, ay maaaring maging apoy na tutupok sa lahat. Tinitigan ni Rowena ang larawan ng kanyang 2 anak sa dingding ng bahay. Dumaloy ang kanyang mga luha, ngunit sa kanyang puso ay may kaunting kapayapaan. Alam niyang naibigay na ang hustisya. Umupo si Berto sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Alam nilang dalawa na ang sugat na ito ay laging naroroon, ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng malalim na aral para sa buong barangay. Na ang pag-ibig ng pamilya ay ang pinakadakilang regalo. Ngunit kung ito ay babaluti ng inggit at galit, maaari itong maging isang nakamamatay na lason. Ang mga bata ay kaloob ng Diyos na dapat alagaan. Hindi biktima ng hindi pagkakaunawaan ng mga nakatatanda. At nang gabing iyon, nang matapos ang huling dasal, ang mga taga-barangay San Isidro ay umuwi ng may mabagal na hakbang. Ang kanilang mga puso ay puno ng